Nasa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog na mga balita sa PCXL 558. Naglalagablog sa 558. Diretso mga live na balita sa katanghalian. Sa Makati City, tiniyak po makasama ng otoridad na ligtas sa mga kliyente ng isang condo hotel sa May de la Costa sa kabila ng naganap na tensyon kagabing tumagal ng halos 10 oras. Sa interview ng RMN kay Makati Police Chief Colonel Manuel Lucban, kinumpirma niyang patuloy ang pagbabantay ng mga pulis para ma-check ang seguridad ng mga residente sa lugar. Both parties naman ay concerned sa kanilang mga clients at customers ng hotel. Yung pakikipanayam din naman nila sa atin, yung request ng police na mag-stay doon, ay ginagawa natin yung purposely to protect yung kanilang customers and clients. And kung mapapansin ninyo, hindi nila pinipilit maapektuhan ang kanilang mga clients. Sa ating coordination sa kanila, while nakinuha natin yung kanilang mga tauhan, kagabi ay ang pulis muna natin ang pansamantala na nangalaga ng kanilang safety at ng kanilang security dun sa lugar. Dagdag pa ni Lucban, patuloy pa rin ang operasyon ng Resto Bar sa Intensity Tower at natiling normal ang kanilang pagbibigay serbisyo. Kaugnay ito sa interview ng RMN kay Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB Commissioner and Chief Executive Officer Attorney Antonio Bernardo. Nilinaw niyang hindi nila hawak ang kaso ng pagpapalit ng management ng condominium units kundi korte ang may saklaw dito. Ipinaliwanag din po mga kasama ni Bernardo ang tamang proseso ng pagbebenta ng unit matapos maitayo ng developer ang condominium building. Isang developer, bago siya makapagtayo ng condominium project, kinakailangan kumuha o humingi o mag-apply sa Housing and Land Use Regulatory Board sa aming pong tanggapan ng development permit. Okay? Pag nabigyan po siya ng development permit, pwede na po niyang i-construct yun. Of course, with the building permit, pwede niya na i-construct yung kanyang project. Pero bago po siya makapagbenta ng unit, kailangan po muli niyang humingi ng tinatawag na license to sell mula sa aming tanggapan din sa HLURB. Hindi po siya pwede magbenta kung wala pong license to sell. Pagka meron na po mga nakabili, magtatayo po ng tinatawag na condominium corporation na siya pong mamamahala ng mga facilities like common areas dyan po sa loob ng condominium project. Ganun po ang proseso natin. Matatandaan maasamang 4 ang sugatan sa naganap na pagtatalo sa pagitan ng mga empleyado ng Optimax International Corporation at sa Greenstone Management kung sino ang mamamahala sa dating Somerset Hotel. Samantala, ligtas naman ang lagay ng sympathizer na nabaril sa paa pero nasa kustodiya ng Makati Police yung 35 security guards mula sa Optimax. Sugatan naman ang 7 katao matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa likulang bahagi ng 14-wheeler truck ng buhangin sa kilometer 32 southbound lane ng South Luzon Expressway sa Kopo ng Binyan, Laguna. Ayon sa driver ng truck na si Hospicio Villafuerte, tinangkang mag-overtake ng RRCG bus na biyaheng Batangas pero may sasakyan naman na pasalubong dito sa kaliwa kaya bumalik ko sa lane pero sumalpok naman sa kanyang truck. Kabilang sa mga sugatan ng mga pasaherong sina Edilberto Demahon, Eddie Oging, Ludivina Siason, Loribet Cadyong, Arnold Ramos, Alfie Tolentino at ang konduktor na si Angelo Arellano. Naipito yung 3 pasahero at kadamang nadala sa ospital ang iba pang sugatang pasahero. Nagdulot ng mabigat na traffic ang naturang aksidente kung saan umabot sa 2 kilometro yung pagsisikip ng mga sasakyan. Pinaghanap na ang driver ng pampaserong bus na yun agad dumakas matapos yung insidente. Naglalagablog na mga balita. Retirado empleyado, pinagbabaril naman sa loob pa ng bahay niya sa Laguna. May balita po si Jemily De Castro ng RMN Southern Tagalog. Jemily, i-radyo mo. Patay ang isang retiradong empleyado ng Canlubang Sugar Estate matapos na pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa sitio Canlubang, Calambao City, Laguna. Nakaupo sa loob ng bahay ang biktimang kinilolong si Fablito Ehildo, 62 anyos at residente sa lugar ng pasukin ng 4 na sospek at doon pagbabarilin. Dead on the spot ang biktima matapos ang pamarilin. Palaispan pa rin ang motibo sa naturang krimen. Naglakad lamang naman palabas ng bahay ang mga sospek sa pagtakas ng mga ito.
Santo. Kasama mo sa Southern Tagalog, J. Melody Castro, Tatak RMN. Bataan Capital Guard tiklo sa bypass sa Balanga. Kasama natin sa balita by report, Mike Sigaral, RMN Bataan. Mike, iladyo mo. Alaboso ang isang kawani ng Kapitolyo ng Bataan makarang mahuli ito sa akto na nagtutulak ng droga sa Bataan Transport Mall ganap na alas 10 kagabi. Sa ulat mula sa Balanga City, PNP, kilalang nadakip na si Christopher Vistan Ariola, 37 anyos na nakatalaga sa Capital Security and Intelligence Unit o CSIU at residente ng Batumbakal Street, Barangay Tinehero, Balanga City. Nadakip ito sa ikinasang bypass operation gamit ang isang 500 peso bill at nakuha sa suspect ang dalawang plastic sachet ng shabu. Kasong paglabag sa Section 5, Article 2 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ikinaso laban sa nadakip. Kasama mo sa Bataan para sa DCXL 558, Mike Sigaral, Tatak, RMN. Sa 558. Sa iba pang balita, sinibak sa pwesto isang opisyal ng New Bilibid Prisons matapos makatakas ang 5 preso mula sa iba't ibang penal colony sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, kinansila muli ni Bureau of Corrections Director Franklin Jesus Bucayo ang living out privileges ng mga inmates sa minimum security compound. Partikular na sinibak sa serbisyo si Security Officer Juan Alfredo De Barras Jr., officer in charge ng minimum security compound. Iniutos na rin ni Bucayo ang pag-imbestiga sa naganap ng mga pagpuga, gayon din po ang pagdaragdag ng mga prison guard, ang pagbalangkas ng work plan kung paano mas mapaghuhusay pa mga harang sa NBP minimum security compound, at ang pag-reorganize daw sa fugitive recovery unit. Samantala, sinabi naman ni Bucayo na itinalaga niya si NBP Chief Pajardo Lansangan para sa reorganisasyon po ng Fugitive Recovery Unit. Matatandaan 3 sa 5 inmate ay tumakas nitong Marso at Abril mula sa NBP, habang sa Davao Prison and Penal Farm na operating unit din ng Bucor ay may napaulat na pagtakas naman ng 2 preso noong Marso. Naglalagablab na mga balita. Sa Pangasinan, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pagpapasabog sa tahanan ni Bugalyon Mayor Rodrigo Ordoña kaninang pasado 1:00 na madaling araw. Ayon sa Mrs. ni Ordoña, nagulat na lamang ito nang marinig ang isang malakas na pagsabog sa bahagi ng kanilang bahay sa Barangay Poblasyon. Nabatid na nasira ho ang pintuan ng naturang bahay na napuruhan sa pagsabog. Inaalam pa ng otoridad kung may kinalaman sa politika ang pagpapasabog at patuloy na inaalam po kung may nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung anong uri ng pampasabog ang ginamit. Naglalagablab na mga balita. At sa Quezon Province, kalaboso ngayon isang 33 anyos naman na mister matapos pagsamantalahan ng kanyang Mario po, 7 taong gulang na anak. Ayon sa biktima, ginawa ng kanyang ama ang pangmamolestya sa kanya sa isang new gun sa bayan ng Ginayangan. Na magsumbong ang biktima sa kanyang ina, ay agad siyang sinamahan nito para mag-report naman sa pulisya. Kasalukuyan nakadetine ang suspect na naharap sa kasong rape at child abuse. Samantala, maritinanggi rin ng suspect ang mga akusasyon ng anak laban sa kanya. Naglalagablab sa 558. DZXL Bulat Palaro. Pinarangalan makasama ng National Basketball Association si Indiana Pacers forward Paul George bilang league's most improved player. Nakakuha si George ng 311 points habang sumunod sa niya si Gravis Vasquez ng New Orleans at Milwaukee Bucks Larry Sanders. Samantalang tambakan ho ng Miami Heat ang Milwaukee Bucks sa katatapos lamang na laban sa score 98-86. Naging mainit naman ang laban sa pagitan ng mga kuponang Boston Celtics at New York Knicks sa score na 87-71. Naipanalo ng Knicks ang laban kontra Celtics. Sa ngayon ay patuloy na nagtutunggalian ang Golden State Warriors at Denver Nuggets kung saan ang unang Warriors sa ikatlong quarter po ng laban. NBA Update. Naglalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. Andito ho. Yes, of course I'm here. It's Yeah. me. Hello, everybody. It's me, Lollipop. Pop. Are you having lollipop? I have a slolly. My slolly for today is... Love letter? No, Instagram. Ano ba yung Instagram? Oo. Instagram. Instagram. Sa Kabi La
putol-putol ang Instagram. Instagram pala yan. Oo. May picture ba? Wala. Okay. May picture ba dapat? Dapat meron yata. Aba, saan ba galing to? RCPE. RCPE. Ayan, Loli. Instagram. Iba yan. Telegrama yata. Baka RCPI yun, ha? RCPE. Hindi, RCPE to eh. Matigas na E. Oo, PE. EE o EE. Kasi nanggaling to kay Inday. Matigas ang E ni Inday, di ba? Ay, oo. Ang dela ni Inday, Ay, matigas. talaga. Oo. Inday, ang nanay ni Gretchen at Claudine. Inday. Kaya Instagram Inday. Indaygram ni. Okay. Balik na to. Naku, nagbisaya man ko. Anyway, remember, nagpatutsadahan di umano ang magkakapatid sa photo sharing website na Instagram. Photo sharing di ay nebay. Mga bayot. Sa pagkakataong yan, sinabihan na sinungaling si Greta sa mga pang-api nito kay Claudine. Pinagtanggol din ng Inday, yung inay, si Claudine. Bagamat naglaylo ang career nito at hindi naman nawala ang kanyang talento. Kinandilo rin ni Mother Inday ang mga binabatong text ni Greta kay Claudine gaya ng si Sabina raw. Sabina ay negrang anak ni Claude. Si Santino ay abnoy, ba? At si Raymart bakla. Ay. Bakit ganun ka, Greta? Nambabato ng text na mga ganon. Ang sabi pa ni Greta, huwag gawing tanga yung mga tao. Dahil alam ng lahat na retokado, kung ano ang totoo sa pagitan nila ni Claudine. Alam mo ba? Alam mo ng lahat? Ikaw, alam mo? Somebody? Alin, Loli? Sabi ni Greta, alam na ng lahat. Kung ano totoo sa pagitan nila ni Claudine. Hindi ko pa alam. Oo, ikaw, Weng. Hindi, wala akong kilalaman dyan. Baka... Ano? Inday Barreto. Ano inamin na ni Mami Inday Barreto na mahigit isang buwan nang hindi nagsasama ang dalawa. Sino? Si Claudine at saka si Raymart? Oo. Wow! Para lang palang sunshine and buboy yan. Parang, oo. Baka may third party line. Oo nga. Luma na tong binasa ko. Yan yung party na walang imbitasyon. Sinabi ni Marik na merong Iron Man movie screening mamaya. Yun ang segue doon. Sa mamayang gabi. Naputol na kasi Instagram. Tapos napuputol talaga yung mga gram-gram na yan. Sa bagay. May libreng popcorn at drinks yan sa mga Iron Man fanatics. Wow! Yung mahilig ng plancha dyan, Ang galing mga match. Ano ba to? Bikini kwan? Open? Bikini open? Hindi. Movie? Oo. Advanced screening yata yan. Movie premiere screening. Yan ay hatid ng PMCP Events Management sa pakipagtulungan ng DZXL. Yun pala. Iron Man. Wow. Matigas yan, mga iron. Inom tayo niyan. Iron. Thank you. Bye. It's me, Lollipop. Thank you, Loli. Ay, panghimagas. Iron, no? Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa aking panghimagas, 6 na taong gulang na bata, naging milyonaryong businesswoman na. Si Isabella Barret, taga USA, naging isang contestant lamang dati sa sikat na programang Toddlers and Tiaras. Beauty pageant para sa mga bata ay naging instant millionaire na bilang may-ari ng Glitzy Girl, isang makeup at jewelry line para sa mga batang katulad niya. Ayon sa kanyang inang si Susana, nag-umpisa lamang ang kanilang ideya sa ganitong business noong dating sumasali pa si Isabella sa contest. At tuwing nananalo siya ay gumagawa sila ng kanyang bracelet na may pangalan niya. At ngayon, dream come true na ang nangyari sa kanilang dalawa. Ayon kay Isabella, masayang-masaya siya na bata pa lamang siya ay nararanasan na niya maging boss sa kanyang kumpanya. O, 'di ba, bata pa lang sikat na.
At yan po ang balitang panghimagas kan DCXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak RMN. Salamat. Thanks, Okay, Pipi. tugtugod na yun Oh, puyat na tayo. Napaaga lang ho kami ngayon. No? Pahabol lang kung sino man daw po ang driver na namasada kahapon dako alas 2 mula FEU Makati hanggang Market na may sakay na lalaki nagngangalang Andrew Sario. Naiwan po niya yung kanyang dokumento sa sinakyan taxi. Malamang puyat na rin itong mamang ito na iwan niyang dokumento. Sakaling nahanap na po ang documents, pakidala na lamang sa ating himpilan, hanapin si Terry G. Panawagan rin sa pasaherong galing Marikina hanggang Ayala na sumakay sa FX din, pasahero, no? Nakalimutan nyo magbayad. Ako. Magbayad ho yun. Kumahabol pa. Pasahero ha. Okay lang ako ang makalimot yung driver na singiling ka. Singilin ka. Pag ikaw sinadya mo. Magbayad daw. Abangan ka daw niya bukas. Rod Marcelino, ikaw pala yun. Di bali kung sila ilibre ka na. Dire-diretso ho, mga naglalagablab. Balitang tatak RMN, inyo napakinggan dito sa DCXL 558. Aliyo tayo ngayon ng Miyerkules, April 24, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Obera. Huwag kayong magpapuyat ha. Nakatanda ho yan. Wag. Si Terry G, puyat na lang yan. Pero may pampabata yata si Terry G. Aba, ayos ka. Thank you. Sama nyo from the city of Zambo, Eliasel's primo hermano, Huang de la Peña. Parang Sir ni Carion lang ha. Kami po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!